Nang matapos ang trahedyang ito, nagpatuloy sa pagsulat bilang pagdokumento si Padre Ben Cuchillo. Sinabi pa niya na walang natira sa simbahan at kumbento ng sala bukod sa mga dingding nito. Ang munisipyo, warehouse at rope factory ng bayan ay naibaon na ng tuluyan sa makakapal na putik at abo, kabilang ang mga tipak ng mga bato. Nagtungo pa umano siya sa kalapit na ilog at doon nga'y tumambad sa kanila ang nagkandapatong-patong na mga bangka na ibinaon rin ng makakapal na putik. Base sa parehong tala ng praile, naghukay pa umano sila ng mga gamit ng simbahan na pwedeng mapakinabangan o maisalba pa, partikular sa gawi ng dating simbahan at sakristi nito. Ang parish chest ang katangi-tangi nilang nahukay at ito ay naglalaman ng mga sagradong vestments at vessels na ginagamit ng mga pari sa tuwing sila ay nagkakaroon ng banal na misa, subalit nasira rin umano ito at napuno ng mabahong putik. Ang naturang praile rin ang pinagkunan ng tala patungkol sa tuluyang pagkakahiwalay ng Bombon o Taal Lake sa karagatan ng Balacan.